nga ba yung mga kadalasang tanong ng mga Japanese employers during selection or employer's interview? Yo, minasang konnichiwa. Okay, sa video na to, isi-share ko naman sa inyo kung ano-ano yung mga tanong ng employer's interview namin. At syempre, isi-share ko din yung mga sagot ko baka sakaling makatulong at makapagbigay ng idea sa inyo in the future. At bibigyan ko din kayo ng mga tips na for sure ay makakatulong para dagdag points at mapansin kayo ng mga employers during interview. Pero bago ako mag-start, may isi-share lang ako sa inyo. Nung araw ng interview, habang naghihintay kami ng oras, nag-conduct ng orientation yung isa sa mga staff ng Prudential Employment Agency, and dati din pala siyang trainee dito sa Japan. Nag-share siya sa amin ng mga experiences niya rito para mas madagdagan yung eagerness namin na pagbutihan sa interview at kung bakit kailangan naming maselect ng employer. At the same time, medyo nabawasan yung pressure at yung kaba namin dahil noong mga time na yun sobra talaga ang kaba na nararamdaman ko dahil first time kong sasalang sa interview with Japanese employer at alam ko na ganun din ang feeling ng mga kasabayan ko. Malaki ang naitulong sa akin ng mga word of encouragement na sinabi niya at mas naisip ko na kailangan ko talagang galingan para hindi ko mapalampas tong opportunity na to. So yung mga tips na ibibigay ko sa inyo, yun din yung mga tips na binigay niya sa amin at masasabi kong 100% na nakatulong siya sa akin kung bakit ako na-select nung araw na yun. Okay game, unahin na natin yung mga tips. So pagpasok nyo sa interview room, syempre i-greet nyo yung mga employers ng nakasmile. Huwag nyo ipapahalata ang kaba kahit mahirap, just relax lang. Huwag mo nang uupo hanggat hindi kayo pinapaupo. Then pag pinaupo na kayo, iiwasan nyo na sumandal sa sandalan ng upuan. Dapat straight lang yung likod nyo. Tapos yung mga paa nyo, dapat sa harap lang at huwag galaw ng galaw. Yung mga kamay nyo dapat nakapatong lang sa tuhod nyo. At dapat sa employer lang kayo lagi nakatingin. At huwag nyo kakalimutan lagi na mag-smile. Dapat lagi kayong nakangiti. Iiwasan nyo din yung kung saan-saan kayo lagi nakatingin habang nagsasalita yung interviewer o yung ibang ini-interview. So, kadalasan, kahit hindi pa ikaw yung ini-interview, tinitingnan isa-isa nung interviewer or ng employer yung mga aplikante. Siyempre, once na tiningnan ka ng employer, tumingin ka eye to eye nang nakasmile. So, yung simpleng ngiti lang ha, baka naman ngiting aso yan, huwag naman ganun. Pag ikaw na yung ini-interview, sa interviewer lang yung tingin mo habang sumasagot ka. Hindi mo kailangan mag-English. Kahit Tagalog lang, okay na yan. Kasi may interpreter naman kayo during interview. Pilitin nyo lang laging ikalma yung sarili nyo. Just be yourself para di ka ma-mental block. At dapat direct lagi ang sagot nyo sa mga tanong ng interviewer. Huwag masyadong maraming kuskus balungos. Sumagot with confidence pero huwag naman sobra, baka magmukhang mayabang. Dapat confident na humble yung dating. And yun yung mga tips na maibibigay ko sa inyo during interview na sa tingin ko malaki din yung naitulong sa akin. Kaya ako na-select ng employer no araw na yun. Okay, proceed na tayo sa mga questions at sa mga answers ko. So, unang-unang question, syempre, introduce yourself. Sinabi ko lang yung name ko, full name, yung age, yung address, yung marital status ko, at yung ibang mga basic information lang tungkol sa family ko. Okay na yun. Hindi ko muna isinama doon yung mga work experience ko kasi in-inform kami na may bukod na tanong tungkol doon sa work experiences. Next question, work experiences. So kung ano yung nakalagay sa resume mo, yun yung itatanong nila sa'yo. Kaya dapat complete details yung mga nakalagay sa resume nyo tungkol sa mga work experiences nyo. Halimbawa, yung anong pangalan ng mga company, kung anong position or yung job description mo dun sa company, kailan ka nag-start, kailan ka nag-end, at ano yung dahilan kung bakit umalis ka dun sa company. Medyo mabusisi sila sa part na to kasi
dun sila magbe-base sa mga work experience mo kung suitable ka ba dun sa position na hinahanap nila. Medyo madami silang tanong sa part na to, lalo na dun sa kung anong reason kung bakit nag-stop ka at kung bakit ka umalis dun sa dati mong pinagtatrabahuhan. Ang next question, what are your strengths? So dito, huwag nyo isasagot yung family. Mas okay na yung mga good qualities na alam nyo meron kayo yung isagot nyo rito na makakatulong at nakakapag-contribute sa company nila. At ang sagot ko dito, I am a fast learner, I am good in communicating with other people, and I am a trustworthy person, and you can trust me inside and outside the company. At yung last question, syempre yung what are your weaknesses? At katulad nung sa strength, wag nyo rin sasagot dito yung family nyo. At isa pa, wag nyo sasabihin na wala kayong weakness kasi lahat ng tao meron nun. Kahit anong weakness nyo, pwede nyo isagot dito. So yung sagot ko, sometimes I am a little bit discouraged and disappointed in myself when I didn't meet the expectations of the people around me, especially at work, but I'm always doing my best to overcome that. Hindi ko alam kung tama ba yung grammar ko nun, pero tandang-tanda ko na yun yung mismong sagot ko. Yun lang yung mga tanong sa amin nun. Pero syempre, nag-iiba-iba yan depende sa employer. May mga employer na medyo mas marami pa yung tanong, at yung mga sagot ko naman, pwede nyong gayahin, pwede nyong kuhanan ng idea, or pwede nyong dagdagan, or bawasan, or baguhin. Nasa sa inyo na yan, at sana makatulong sa inyo. Pero hindi ko sinasabi na 100% maseselect din kayo kung ganyan yung sasagot nyo. Gusto ko lang na mabigyan kayo ng idea at baka sakaling makatulong kasi effective sa akin, baka sakali na effective din sa inyo. Good luck sa interview, at kung hindi man kayo maselect kaagad, huwag kayong panghihinaan ng loob. Kasi may mga kakilala din ako na nakailang sabak sa interview bago napili. Yung iba, 3 beses, may 4 na beses, may 5 beses pa nga. Pero dahil di sila sumuko, ayun, naselectin sila at ngayon, nandito na rin sila sa Japan. Sana dito rin sa Japan yung swerte nyo at huwag kayong susuko para sa mas magandang opportunity para sa future ng family. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo ulit sa aking next video.